Saan ba yung kumba? Yan? Kumba, lika, tikman natin. Kainang may beef gourmand sa Paranaque at fusion ng mga pagkaing Asyano. Iyan daw ang dahilan bakit kailangan mong kumain sa restaurant na ito. Madami-dami na rin ang kumain sa kanila. Sinasabing hindi naman daw ganon kasarap, mahal pa. Heto nga sabi niya, master chef and food critic daw siya. Habang ang ibang sabi ay magandang tema ng lugar, makabagong pakilasa ang alok at dapat daw talaga silang bigyan ng Michelin star. Kaya naman, nandito tayo ngayon upang bigyan sila ng tapat at brutal na pagsusuri sa kanilang kainan. Halika sa Paranaque! Ito ay matatagpuan lamang sa 92, Kalye ng Aguirre, Paranaque, Calacang, Maynila. Mayroong limitadong paradahan. Makakapasok naman ang mga naka-wheelchair. Wala silang alfresco. Malinis naman ang banyo at maganda din ang lugar. May kaliitan nga lang sa kanilang karta na simple, ngunit may kaunting detalye. Kami ay kumuha ng 5 putahe. Gutom na kami. Tikman na natin. Habang naghihintay, binigyan kami ng maliit na inuming kamyas. Masarap ito, saktong asim at tamis. Pasado. Sa Pampagana kami ay kumuha ng broccoli salad. Mayroon itong dates, bahagyang dilis, orange, blue tzatziki at kasoy. Ito ay may kaunting tusta at manamis-namis na nangingibabaw ang asim. Mainam din na isinama nga sa kasoy. Nagbibigay ito ng kakaibang pananaw sa pakilasa ko. Sa halagang 395, ito ay pasado. May pansit canton. Alam ko na yung lasa. Ayan tayo. Pansit canton. May goreng. Mas mahal na burger. Ikalawa ay ang pansit na mi goreng. Mayroong pansit na gawa sa itlog, manamis-namis na toyo, bawang at pritong itlog. Kuhang-kuhang lasa ng Indones. Namis. Minsan, yung mga simpleng pagkain gaya nito ang makapagsasabi kung masarap nga ba talaga sa restaurant mo. Naka-addict mo. Alam mo yung pansit canton. May goreng talaga. Nasa pakete. Pero iba yung noodles na gamit nila. Pero yung timpla na doon. Sa halagang 399, mahal siya. Pansit canton. Ganun pa rin pansit canton pero mas mahal. Mas mahal na version. Ngunit ito ay pasadong-pasado. Ito, pansit na pinalabok. Ikatlo ay ang pinalabok na pansit. Mayroong rice noodles, minantikilyang halaan, sarsa ng satay, kalamansing gramolata, patis, gadgad na itlog at chicharon. Dito naman ay tingin ko nagkamali na sila. Medyo weird. Parang nakakaumay siya. For me, May antas kasi ng lasa ang sinusunod sa palabok. Maaari mo itong gawing fusion, pero hindi ka dapat mawala sa lasa. hindi ko siya gusto. Hindi masyado siyang parang gumagawa ng sarili ng karakter. Bumayo na siya doon sa pagiging pansit. Bukod kasi sa hindi nito kayang talunin ng palabok natin, ay nakakaumay pa ito. Kung sa ibang bansa ay papasa ito, hindi sa akin. Liban na lang kung hindi tatawagin palabok. Sa halagang 595, to ay kailangan pa nilang pagbutihin. Sunod ay ang beefsteak short ribs. May 4 na katamtamang laki ng hiwa ng ribs, sarsa ng curry at sibuyas, gremolata, siling labuyo at sambal. Masarap at malambot ang baka. Yung sabaw ay makapal at maasim-asim. Masarap din yung sibuyas. Naubos namin yung coconut rice na hiwalay sa order. Masarap din kasi. Sa halagang 998, bagamat mahal, to ay pasado. Ang huli ay ang pinasingawang lapu-lapu. Nakabalot sa pergamino kasama ang halaan, buhos ng sarsa ng luya, langis ng leek at budbod ng pritong sibuyas at cilantro. Walang lansa, masarap at malambot yung isda. Magugustuhan ng mga nakatatanda na maingat sa kalusugan. Sa halagang 998, Mahilig ko sa grouping. Group yourself into 5. Grouper. ito ay pasado. Sa pangkalahatang pagsusuri sa kanilang pagkain, maayos ang kanilang presentasyon, pagkakahain, at masarap naman.
halos pumasa lahat. May ilan nga lang talaga na hindi natin pwede ipilit. Sa pangkalahatang pagsusuri sa kanilang kainan, bukod sa wala silang terminal para sa tarjeta, ay wala na siguro ko masasabi pang iba. Maayos din ang mga taga-silbi at may pagkukusa din. Sa buong husga ko ay bagamat gumastos kami, ay husto lamang sa karanasang ibinibigay. Babalik ba kami? Oo naman.